enzymes na malupit sa dumit man siya. At di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga. Hello, pride for you. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Hi, my name is Mayor Francis Israel Macabenta. I'm from San Diego. I'm an advanced clinician in neuro and spine surgery. As an advanced clinician, you have to make sure that you coordinate everything. Our goal is to have an optimal surgery outcome for the patient. Having MX3 in my life, taking it, knowing that this is in my body, it gives me a lot of confidence. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa Masaganang Pinas. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, Isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit man siya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa
Falcon. Pilipinas, 7 minuto makalipas ng alas 10 ng umaga. Sit back, relax, at makipagkulitan sa inyong favorite besties tuwing Sunday morning. Samot-saring usapan, anything from A to Z. Sagot na yan ng Diyosa ng Bayan. Diyosa Cruzat at ng nag-iisang hiyas ng radyo. Wina Ferb Hesoro sa Huntahan. Huntahan. Uy, malamig at maulan na umaga sa ating lahat. And of course, kahit maulan at malamig, ay babatiin pa rin namin kayo ng Happy Sunday! Luzon, Visayas at Mindanao. Pilipinas, ito na naman ang inyong favorite Sunday morning habit. Ngayong August 9, 2026, ang ikalawang linggo sa buwan ng Agosto, Ghost Month. Makakasama ninyo hanggang alas 11 na umaga ang inyong favorite Beshies. Ako po si Beshi Josa. At ito naman po si Beshi Wina Pearl. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Parang lamig na lamig ang Beshi ko. Oh, lamig na lamig talaga. Kasi kanina pagpasok ko, Beshi, sobrang lakas ng ulan. Diba? Kaya, syempre, dapat hindi tayo mabasa. Ayun. Malamig-lamig. Oo, kasi pagpasok mo dito, malamig ang office. Diba? Baka magkasakit ka. Pero alam mo, painda-inda, alam mo yun, yung painda-indang ulan. Yung umihina, nawawala, tapos lumalakas. Actually, nawawala siya at all. Tapos mamaya-maya bubuhos ng sobrang lakas dito sa ating area sa Pasay City. Naku, alam mo ba, on the way pa, mga anak. On my way papunta dito sa office, biglang bumuhos. Na para sabi niya, huwag ka na pumasok. Wow! hindi niya yung sinabi. Diba? Ang sinasabi niya, dapat kanina ka pa pumasok. Akala ko binubulungan ako ng habagat. Huwag ka na pumasok. Speaking of pasok, huy, nag-aabang ang mga yan kung may pasok bukas. Pero ngayong araw, Beshi, ilang lugar na sa ating bansa ang nagdeklara ng walang pasok dahil nga dito sa mga nararanasan nating masamang panahon. Pasok sa klase? Klase, oo. Kasi, may mga weekend na pasok. Lalo na, Beshi, yung mga may OJT ngayong araw. Ay, oo. Tapos, syempre, yung mga may weekend class. Yung mga may hinahabol na unit. Oo, syempre, naninibago ako niyan kasi hindi ko naman alam na may mga weekend classes before. At syempre, Beshi, sarado din ngayon sa mga gustong pumunta po sa Star City. Aba, sorry po, pasensya na ho. Abiso mula kay Mayor Lakay. Sarado po muna ngayong araw ang Star City, August 9. Ano ba yan? Sayang, dyan sana ako pupunta after nito. Hay nako, para yun sa safety ng lahat. Of course, kasi yung mga extreme rides natin ay available sa may labas. Outdoor. So, for our safety, ay pansamantalang po munang sarado for today. Magandang umaga sa ating mga nanay. Ano ba yung mga naluto ninyong pagkain, almusal ngayong araw? Alam mo, parang ang sarap ngayong araw ng sopas. Yes! Yan ang aking lulutuin pag-uwi. Sopas! Pero hindi sopas ang tawag nyo. Macaroni soup. Kakaasar, macaroni soup. Ano pa masarap ngayong araw? Noodles, of course. Lugaw, champorado. Alam mo, parang ang sarap din ng sardinas kapag maulan na panahon. Oo. Pero mamaya natin pag-usapan ng mga pagkain kasi nga nagugutom na naman ako. Pag-usapan natin, Beshi, kasi alam mo yung kapag pagpasok ng Agosto tapos parang umuulan-ulan na tapos ang dami mga kamalasan sa buhay. Uy, alam mo, Beshi, totoo yan. Sabi daw parang marami sa ating mga kababayan ang nakakaranas tuwing buwan ng August. Parang lahat negative, mapanegosyo, pera, mga investment, gano'n. Kasi ito bumubuhos ang napakalakas na ulan. Tapos malas din para sa mga corrupt kasi yung mga flood control projects nauungkat, lumalabas. Pero walang halong biro pag-usapan natin
natin ngayon kung bakit nga ba parang medyo negative energy ang nararanasan, ang nararamdaman natin ngayong buwan. Kasi nga hindi pala buwan ng mga multo. Baka ano lang to, baka metaphor lang to. Alam mo yung ghost month, yan. Pag-usapan natin for today's episode. Pero bago natin puntahan ang ating topic at ang ating live guest for today, na nakita niyo na kanina sa programa ni Ma'am Milky, pero change outfit siya sa atin. Yes. Siyempre, Beshi, puntahan muna natin ang mga pinakamahalagang balita na ating tinutukan dito lamang sa DZRH. Una sa ating balita, makakaranas pa rin ng malalakas na pag-ulan ang malaking bahagi ng bansa ngayong araw po ng linggo. Sa panayam kay weather specialist Veronica Torres ng DOST Pag-asa, sinabi nito na hanggang ngayong araw mararanasan ang peak ng malalakas na pag-ulan dahil sa southwest monsoon o yung tinatawag nating habagat. Asahan umano ngayon ang monsoon rains na ang ibig sabihin ay tuloy-tuloy na pag-ulan at paminsan-minsan lang titigil katulad ng nabanggit ko kanina. Ito ay sa Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Habang occasional rains naman ang mararanasan dito po sa atin sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. Samantala, ayon pa kay Torres, sa mga susunod na araw ay masihina na ang ulan na mararanasan. Kaugnay niyan, 3 sama ng panahon ang binabantayan ng Pag-asa ngayong araw ng linggo. Ayon sa Weather Bureau, huling namata ng Typhoon Dolphin sa layong 745 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Dagnay ang pinakamalakas na hangin na 130 kilometers per hour malapit sa gitna. Pagbugsong umaabot sa 160 kilometers per hour at kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran o papalayo sa ating bansa. Pero hinahatak pa rin nito ang southwest monsoon o habagat na nagdadala ng malalakas na pag-ulan at pagbugso-bugsong pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Samantala, 2 tropical depression ang binabantayan pa rin sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero ayon sa Pag-asa, hindi namang inaasahang papasok sa loob ng bansa ang 2 bagyo at wala rin itong direktang epekto sa Pilipinas. Malapit na sa spilling level ang Lamesa Dam sa Quezon City habang umapaw naman na ang Upper Wawa Dam na konektado sa Marikina River. Sa report ng Pag-asa Hydrology Division, nasa 79.7 meters na ang antas ng tubig sa Lamesa hanggang kaninang umaga. Mabagal man kung ituring ng ahensya ang pagtaas ng tubig sa dam, sinabi sa DZRH ni hydrologist Richard Orendain na maaari itong umabot sa 80.15 meters na spilling level mamayang gabi po yan o bukas ng umaga. Oras na sumobra, inaasahang makaaapekto ang tubig nito sa mga mababang lugar sa Tulyahan River mula Fairview, Forest Hill sa Quirino Highway, Santa Quiteria at San Bartolome sa Quezon City, maging sa Northern Expressway at La Huerta sa Valenzuela at ilang lugar sa Malabon. Inulat din ni Orendain na umapaw na ang Upper Wawa Dam na umabot na sa 135.69 meters, mas mataas sa 135 meters spilling level nito. Samantala, dahil naman sa tuloy-tuloy na ulan, epekto ng habagat, unti-unti nang nakakabawi ang level ng tubig sa Angat Dam na siyang pangunahing source ng tubig sa Metro Manila. Sa panayam sa DZRH, sinabi ni Pag-asa hydrologist Richard Orendain na umangat ng 2 metro ang antas ng tubig sa Angat na nasa 160.98 meters ngayong linggo ng umaga. Malayo man sa 180 meters na normal level, sinabi ng eksperto na may indikasyong nasa recovery stage ng Angat na magugunitang sumadsad sa below critical level nitong nakaraang mga linggo. Ibig sabihin anya ay mas madali nang tumaas ang tubig sa dam dahil saturated na ang watershed nito.
Patuloy naman ang pagtugon ng Department of Social Welfare and Development sa pangangailangan ng mga residenteng apektado ng baha at pagguho ng lupa dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulang dala ng habagat. Sa Cordillera Administrative Region, naghatid ang DSWD Field Office ng family food packs, gamot, hygiene kits at tulong pinansyal sa mga pamilya sa Benguet, gayon din sa Mountain Province. Sa ilang bahay ang nasira dahil sa soil erosion sa mga barangay ng Dagutak at sa bayan ng Tadiana. Aabot naman sa higit 1,000 pamilya sa San Fernando La Union ang nahatiran ng family food packs, ready-to-eat food boxes at sleeping kits para sa mga pansamantalang nananatili sa evacuation centers. Pinayuhan ng ahensya ang mga residenteng matinding naapektuhan ng masamang panahon na makipag-ugnayan sa LGU o sa mga opisyal ng barangay para agad daw pong ma-assess ang kanilang sitwasyon at matukoy ang angkop na tulong. Samantala, daang-daang pasahero naman at mga sasakyan ang stranded sa mga pantalan dahil sa masamang panahon. Batay sa monitoring ng Philippine Coast Guard, higit 500 na pasahero, halos 200 na rolling cargos at 60 na sasakyan ang stranded sa mga pantalan sa Western Visayas, Bicol, Southern Tagalog at Central Visayas. Nasa 20 na barko naman ang pansamantalang sumilong sa mga ligtas na lugar habang patuloy ang malalakas na pag-ulan. Samantala, kanselado ang biyahe ng mga barko lalo na ang mga maliliit na sasakyang pandagat sa ilang pantalan dahil sa malalaking alon. Medyo good news naman tayo sa kabila ng pagiging uncertain o patuloy na gulo sa Red Sea. Asahan ang malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Batay sa Main of Platts Singapore, maaaring mabawasan ang presyo ng langis sa 4 pesos and 50 centavos hanggang 5 pesos sa kada litro ng diesel. Habang gayon din po sa kada litro ng gasolina. Epekto umano ito ng magandang indikasyon sa diplomasya sa pagitan ng Amerika at Iran. At yan po ang mga pinakahuling balita na ating tinutukan dito sa DZRH. Sa ating pagbabalik, katulad ng nabanggit namin kanina ni Beshi Wina, pag-uusapan natin yung tinatawag na Ghost Month. At syempre, Beshi, may kailangang abangan ng ating mga kababayan. Ano yan? Ang mga nakikinig at nanonood po sa atin dyan dahil mamaya po gagamitan po tayo ni Attorney Nick ng kanyang mga baraha ang past life energy. Ayan, nabanggit na niya ang ating guest later on na makakasama natin live sa studio si Attorney Nick Nangit, isang feng shui at spiritual questor, feng shui expert at spiritual questor. Ayan, tama ba? Mamaya makakasama natin yan. Tayo muna ay maghanap buhay. Pilipinas ang ating oras. 10:20. Ang oras na yan ay... Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! God has helped us really develop that attitude of gratitude because we have so much to be thankful for. Being here in Canada. So we are here with MX3. I get to be so active in sports, but also doing this line of work. Even when we travel, when we bring MX3 with us, it's really helping us a lot. It's a must-have. Yeah. We never leave home without it. MX3 is our supplement of choice. Dito kami bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Sabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabton, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live stream. RH. Ang ating oras 10:24 ng umaga, and of promise, may makakasama tayong live sa ating studio. Take it away, Beshi. Ikaw na, Beshi. Ay, parang takot siya. Dahil pag-uusapan pa natin ang ghost month. Hindi, ang makakasama natin ngayong umaga po, araw ng Sunday, walang iba, paulit-ulit natin tong giniguest dito, Beshi. Lalo na pagka Valentine's Day or Christmas at New Year, kung ano bang mga aasahan natin. Kung meron tayong mga katanungan sa mga diba? pabago-bagong enerhiya sa kapaligiran. Hindi na natin patatagalin pa to, Beshi. Walang iba kundi si Attorney Nick Nangit, isang feng shui expert at spirit questor. Magandang umaga po. Magandang umaga, mga Beshi. Magandang umaga, Beshi Nick. Yes, Beshi Josa and Beshi Wina. Ayan. Una naman sa ating katanungan, syempre, kahit na palagi at lagi nang dinidefine kung ano ba talaga ang ghost month, ay madami pa rin ang nalilito. Ano po ba ito? Bakit parang ang super negative ng energy na nadala niya? Parang sinasabi na puno ng kamalasan ang buwan kapag sinabi natin ghost month. Yes. Ghost month po ba is August? Okay, hindi August. Kung hindi may petsa sa August, hindi August 1. Okay? Kasi akala ng mga tao, pabago-bago ang petsa ha. Depende sa Pero new halos, moon. pero parang nasasakop niya August. Halos Parang nasasakop. Pero nag-extend hanggang September. Okay? Ngayong taon na ito, 2026, August 13 ang simula, bali Thursday next week. Tapos ang highlight, yung tinatawag na festival mismo nila, ay sa August 27. 15 days yon after August 13. At ang katapusan ay September 10. O yung sa ibang bansa, 11. Okay? 30 days. Actually, 29.5 days dapat. Okay? Kasi ang Chinese New Year, di ba, nagsimula siya February. So, magbibilang ka ng ikapitong buwan. At ang ikapitong buwan ay August. Kaya lang, August
13. Buti yung August 13 hindi na tapat ng Friday. Kasi paano attorney Nick? Paano Beshi Nick if ang August 13 is Pumatak Friday the ng Friday. 13th? Okay lang kasi akala ng mga tao pagka 13 malas o mabigat. No, that's just a product of Hollywood. Hindi totoo 'yun. Hindi totoo Yung yun. movie na Friday the 13th, favorite ko pa naman din Favorite yun. ko rin. Oo. Di ba ang haba niya, di ba? Sobrang dami niyan. Dami, Pero oo. bakit hindi dapat matakot ang mga tao sa Friday the 13th? Kasi hindi naman walang kinalaman ng number 13. Walang kinalaman. Nagkaroon lang ng mga kung ano-anong mga kumalat, mga baklitang scriptwriters, di ba? Dagdagan ng kwento. Hindi naman totoo 'yon. Pero buti hindi siya tumapat ngayon ng Friday. Pero Attorney Nick, balikan ko po itong ibig sabihin po ng Ghost Month. Yes. Ano po ba talagang ibig sabihin nito para po maliwanagan ng ating mga kababayan? Kasi siguro yung iba, from the word itself, ghost, as in multo. Alam niyo, kaya tinatawag na Ghost Month kasi sa tradisyon ng Asia, kasama na rin tayo doon China, Korea, Hong Kong, Japan, etc. Talagang ito yung panahon na ang mga kaluluwa na mga namatay ay pumupunta sa mundo ng mga buhay. Pero hindi sila yung mga kaluluwang normal. Ibig sabihin sila yung mga maligalig kasi namatay sila na hindi maganda ang kanilang pagkamatay. Walang hustisya. Oo, o kaya pinatay sila o kaya basta hindi maganda. Bakit mabigat. Kaya lang naging metaphor din siya. Kaya nung binanggit mo kanina, Beshi, Diyosa, di ba? Yes. Kasi ito rin yung panahon na mabigat para sa atin lahat sa buong planeta. Una, pag tinignan mo ang agha, may tinatawag tayo na Schumann resonance. Yun yung electromagnetic forces ng planeta natin. Mas mataas ang hertz ng planeta natin. Ibig sabihin, ito yung panahon na pwedeng magkaroon ng mga lindol at saka nagbabago ang takbo ng ang hangin. So, gano'n, sa science yan. Pag titignan mo naman sa ating mga sariling buhay, ito rin yung panahon na tayo ay parang balisa. Pagod lagi. Ewan ko mapapansin niyo, parang tayong pagod lagi. Parang hindi kahit August, pagod ata talaga tayo. Ikaw yan. Pero totoo yan, parang may ibang dalang energy. Yes. Kasi parang gusto mo lang parang exhausted ka parati. Kahit na wala ka namang medical condition, feeling mo parang exhausted ka, di ba? Parang kang pagod. At saka, ang pagka-nananaginip ka, masyadong malinaw ang mga panaginip mo. Oh my God, may panaginip ako. Kwento ko sa'yo, Beshi, mamaya. Sama rin ako, Beshi. Gusto ko yan. Oo, ganun yan. Mabigat talaga. So, pag titingnan mo naman sa ating kasaysayan, yung mga mangingisda natin, ito yung tinatawag kasi na panahon ng habagat, yung southwest monsoon. Ang habagat at saka amihan ay may mga Diyos at Diyosa yan. Ang habagat, ayan ang Diyos ng ulan at saka hangin. Samantalang si amihan, yan yung tuwing Pasko, siya yung malamig na hangin. Malamig na simoy ng hangin. Yes, di ba? Dalawa silang anak kasi ni Bathala sa ating mitolohiya. At ang kalaban lagi nito si Habagat ay si Buhawi. Kaya pag ito naman ay ang Diyos ng bagyo. Kaya pag nagka-clash yung dalawang yan, nagaganap talaga itong panahon na ito. Kasi ang southwest monsoon, nararamdaman na yan simula pa lang ng pagtapos ng Mayo hanggang Oktubre. So, ito yung panahon na talagang maulan na, nagsisimula na. Totoo yan. Tapos, ang nangyayari sa karagatan natin, mas lalong mataas sa mga alon. Kaya wala tayong mga mandaragat o yung mga seaman natin, mga fishermen, na nagpupunta sa dagat ng panahon na ito. Kasi talagang wala silang makukuhang isda bukod sa peligroso pa sa buhay nila. Tama. Yan yun. Ano yung naman, Beshi Nick, yung mga karaniwang iniiwasan ng mga tao kapag Ghost Month? Baka ultimo paglabas ng baka, iwasan na nila. Attorney Nick, kasi naalala ko last year, binanggit mo sa amin kasi nag-guest di ba? Nakapanayam natin si Attorney Nick na parang madaming kailangan isaalang-alang tuwing August. Pwede namang lumabas. Marami ka lang dapat isipin. Tsaka yung mga gustong mag-open ng business pag yan. Go ahead, Attorney Nick. Mga bawal muna, no? Mga bawal muna, attorney. Simulan natin sa, yung tanong mo muna, yung business, hindi magandang simula ng business ngayon. Okay? Kaya pansinin nyo, hindi lang sa Chinese community, pati yung iba na rin, hindi sila nagsisimula. Kasi either papalpak yung negosyo mo or magkakaroon ng problema, yung maaantala, madedelay. Pag titingnan mo naman sa Western astrology, ito rin yung panahon na maraming retrogrades. So again, tumutugma pa rin. So yan ang pagdating sa usapin ng negosyo. Pagdating naman sa trabaho, wag kayong magsisimula ng trabaho ngayon. Okay? May
kami. Maganda magtrabaho. Oo, yung iba kasi magsisimula sila ng kanilang employment ngayon, di ba? So hindi maganda. Simulan natin din sa mga Ay, wait, pansarili Attorney natin. Nick, balikan ko po yung sinabi mo na magisimula ng trabaho ngayong Oo, buwan ng August. oo. Hindi maganda. Hiring. Kunyari, i-hire ka. In what way po siyang, kasi syempre, pareho sa atin dito, meron tayong may mga kumpanya na all the time hiring sila. Well, sana i-postpone yung pirmahan after September 10. Okay. Oo. September 10. Oo, After pwede. September 10, pwede na. Oo. Wag lang papasok yung Mercury retrograde. Aha. Kasi pagka yun, kumbaga yung window, maliit lang. Ano ba ang instance, Attorney Nick, na naging pangit siya? Okay. In what way? Hindi ka tatagal sa trabaho mo, or mababagot ka, or papalpak ka, problema. Laging may problema, laging nagkakaroon ng obstacles. Oo. Ako, Attorney Nick, 2 years ago, nag-start ako September 1. Oo. Baka pasok yan. Dito ka ba nag-start? Opo, dito po. Oo. Kaya pansin mo, pwedeng marami kang pagod ka lagi. Hindi yung bang parang enjoy na enjoy. Wag mo naman dito. Alam mo, personally, Beshi Nick, ako kasi, kapag nag-a-apply ako ng mga trabaho, laging bungad ng taon. Okay. Laging ganun ang mindset ko. Kaya na-hire ako dito is May. Pwede naman yun yung nga lang, kung pwedeng iwasan ang ghost month, iwasan. Ayan. Oo. So, yun ang pagdating sa mga trabaho. At sa negosyo, kaperahan. Ano? Pagdating naman sa sarili natin. Okay. Sa sarili natin, huwag tayo magsusuot ng mga dark na colors. Hoy, Beshi! Bubalin mo yan. Wala akong sampang makilalim. Super light naman to pag tinanggal ko. Actually, dapat. Yung light colors na floral, pastel, yan yung mga kulay. Lively colors. Bakit? Kasi alam nyo, ito rin yung panahon na sinasabi ng Chinese, yin-yang. Alam nyo yung yin-yang, Yes, diba? Na po. bilog, di ba? Ang yin kasi doon ay yung itim na may tuldok na puti. Yung yang energy naman, yun yung puti na may itim na tuldok. Dapat balanse yan. Kaya lang ito yung panahon na mas mabigat ang yin energy. Ang yin energy kasi may kinalaman sa gabi, sa tubig. Samantalang ang yang energy sa umaga, araw, at saka yung tag-init. Okay, so yan dapat, dahil malakas ang yin, dapat magyayang energy tayo. Ano yung pwedeng yang energy natin? Yung kulay na vibrant, yung buhay na kulay. Like kulay ng mga rosas, okay? Light colors, lively colors, okay? Kung magsusot man ng itim, dapat meron kang panloob na maputi or something light. Okay, like yellow, ganyan. Yun ang susuotin sa mga damit, ano. Tapos, huwag kayong kakanta-kanta sa gabi. Hala. Huwag din mga Ang hilig pa naman natin kumanta sa gabi. Kasi baka may sumabay. Hala. Hoy, hindi kami nananakot. Slide na. Mamaya i-explain pa ni Attorney Nick kung bakit bawal gawin ang mga yan. Tsaka syempre itanong natin kung ano pa yung mga positive na dapat natin gawin para talagang malabanan natin itong negative energy. At saka sa mga nag-aabang beshi ng nga pala cards yan. na Attorney Nick, baka pwede mong pahapiyawan kaunti, Attorney Nick, sige. about dyan sa cards mo. Sige, kayo ba? Hindi. Hindi, pahapiyaw lang po, parang explanation Kung lang about Okay. saan. Past life ito. Kumbaga, yung recent past, yung pinaka-latest na past life mo, ano yung aral na dapat matutunan mo ngayon? Ayan. Okay, ngayon na nabuhay. Kahit na hindi ka tao noon. Kahit na uod ka or kahit ipis ka noon. Meron ka pa ng leksyon na matututunan. Okay. Lahat ng yan at iba pa sa ating pagbabalik ang ating oras. 10:35 ng umaga. Dulot na matinding takot at kaguluhan sa San Jose National School, Tacloban City matapos maganap ang isang insidente ng pamamarit. Umabot na sa 4, tatlo yung mga balagita at isang binatang konfirmadong nasawi. Can we say that actually someone is at fault here? I think definitely there will be people at fault. So number one, I think just to put it out there talaga, yung mga adults surrounding the child, the fact that they were able to get access, na may access sila sa barel. Eh, yung bata na yan, nakamatay yan eh! Nakamatay yan! Nakamatay yan ang tao! So ano? Ibababahay pag-asa lang yun? I think walang may isang sagot kung paano talagang bibigay yan. Kasi, of course, we can imagine all these parents are probably feeling I can never forgive. Hindi ko kayang ipagpatawad o magpatawad sa mga taong ito kahit mga bata pa to. And karapatan nila maramdaman yun. Instead, mas palakasin, mas palalimin pa
ang ating mental health services, ang ating community mental health services, ang ating family development services. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Una sa po ng isang magandang Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's a midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening, Luzon, Visayas at kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, match up with entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas. RH. 10:40 ng umaga, tuloy-tuloy tayo sa ating kwentuhan. Pero habang nagkakwentuhan tayo, ay pasadahan na natin yung cards para makakomment na sila. Ano lang gagawin nila, Beshinik? Okay. Bigay lang sila ng isang number from 1 to 5. Isa lang. Tapos sasabihin ko kung ano yung aral na dapat nilang matutunan sa kasalukuyan base sa kanilang dating buhay. Ayan. So comment 1 to 5. Ayan. Comment na ho kayo sa mga nakikinig po at nanonood dyan. Comment na po kayo sa ating YouTube at Facebook Live. 1 to 5 po 1 to 5. Hindi po 1 to 10, 1 to 5 po. At kanina nag-sample tayo. Yan, oo. Kanina off-air, bumunot po kami dito ni Beshi Josa. Yes. At eto na, sige, Attorney Siyempre, Nick. Beshi Wina. Siyempre, ibubulgar natin yung Gusto niya kasi may makarinig
Alam mo yung past life mo dati, niloko ka. Deceit card. Ayan, niloko siya. Isa pala siya princess Oo, natin. pinagtaksilan ka, minamanipula ka. Kaya ngayon, wais ka na. Ang importante, attorney, wais na po ako Yes, ngayon, wais diba? ka na ngayon. Although Wais. minsan, nanghihina pa rin yung kalooban mo di ba? Kasi ka Pisces ka Muntik na siyang mahulog sa patibong. Pero wais ka pa rin. Wais na. Oo. Di Hindi siya- na ho ako pabubudol ngayon. Hindi na, Ayan. hindi na. Okay, yan yung kay Beshi Josa. Wina. Ay, Beshi kay Wina. Beshi Wina. Yeah. Kay Beshi Josa naman, ito. Ang dati mong past life kasi is lagi kang spiritual, malalim ang iyong karunungan at daladala mo yan ngayon. Kaya kapag magkakasama kayo ng mga tropa mo, mas madali mong maunawaan ang mga bagay-bagay. Samantala sa kanila, parang hindi nila tinatanggap agad. Matagal, hindi nila naintindihan, pero sa iyo, mas malawak ang paunawa mo. Archangel Metatron. Ayun. At mamaya meron pa kaming 2 cards. Mamaya po yan. Ito pa pala, number 3. That is communication. Kaya ka pala nasa media. Wow. At Gemini ka pa. Yes. Gemini is communication also. Wow. So this is Talagang, like oo. destiny. Dito ka na talaga tatanda, magkakaasawa, magkakaanak. Magkakaapo. Ay nako, pagka-off-air natin, papatikarin ko itong Beshi. Pero Beshi Nick, meron na madami na nagko-comment sa ating YouTube live. Unahin na natin ang ating taga-subaybay na si Ma'am Teresita Atienza. Ayan. Ang kanyang number po ay 1. 1. Okay. O para sa iyo, ginagamit niya hindi emosyon niya. Isip talaga ginagamit niya ngayon. At marunong siya makahanap ng mga resources. Kunyari may kulang, meron siyang nakakahanap siya ng paraan. Laging may paraan siya nakukuha. Nasosolve niya ang mga problema, lalo na sa tahanan. Paki-comment naman sila kung swak ba sa mga nila. Piling ko swak siya kasi si Ma'am Teresita ay isang ina. Okay. Base po sa mga comments niya parate, ganun siya. Ganun siya. Oh, eto para sa iyo. Ma'am Teresita, comment ka naman po kung tama ba ang binanggit ni Beshi Nick. Yes. Sabi naman ni Jerry Garcia, 1 din. 1 din Kasi po. sa siyang Capricorn, year of the ship. Okay. Lahat namin sinabi niya. Alam mo ngayon, mas gusto niya dati kasi silbi siya ng silbi. Parang inuutus-utusan siya Servant past life siya niya. before. Tapos hindi siya nakakapagsalita. Pero ngayon, nagsisilbi pa rin siya pero may halaga na sa kanya. Kumbaga kusan loob sa kanya. Ayan ang kanyang card. Service. Mr. Gabby Andal. Ay, hindi. Mr. Jerry Garcia pala. Garcia, yan. Ayan. Sabi naman dito, Attorney Nick, ni Tenga Lopez, si Yes. Kate daw, ang number niya po ay 4. 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Para sa kanya, ang kanya dati, hirap siya makahanap ng trabaho. Ngayon nakahanap siya pero medyo nahirapan din siya. Kaya alam kung ano man yung kanyang trabaho ngayon, bagong simula na ito. Okay, career history. Ayan, Miss Kate, comment ka kung true lalo yan. Okay, sabi go ahead. naman ni Ma'am Belen Ledesma, na nakikinig daw siya sa radyo. Ang number niya daw po ay 3. 3. 1, 2, 3. Okay. Para sa kanya naman ay mas gusto niya nakatira siya sa lugar na tahimik, yung simpleng pamumuhay sa kadayunan. Mas gusto niya tahimik ng pamumuhay ayaw niya yung magulo kasi dati niyang buhay ganun magulo yung dati niyang Sino buhay. yan, Beshi? Si Ma'am Belen Ledesma. Kaya nga mas gusto niya kung magsisimula siya, kung magre-retire man siya or kung gusto niya bahay sa yung malayo, wala masyadong tao, kalikasan ng kasama, tahimik, Ayan. mapayapa. Attorney Nick, nag-comment si Ma'am Teresita. Sabi niya, tama si Attorney Nick. Yung Beshi, Teresita. si Christopher Lopez. Number 1 daw siya. At isa siyang Capricorn. Okay. Dati-rati, alam mo, nagkaroon siya ng problema na maging seryoso sa karelasyon. Christopher, makinig ka. O kaya hindi sila nagkaanak dati. So, mayroong kulang. Kaya ngayon, importante sa kanya na magkaroon siya ng supling. At saka, kailangan yung pag meron siyang karelasyon, yung talagang nagpapakita ng love nila ang isa't isa. Yan ang hinahanap-hanap niya Something missing. Yes. Attorney Nick, sabi ni Ma'am Belen Ledesma, tamang-tama daw po. Gusto niya daw po yung tahimik. Pak na pak. Pak na pak. Sabi naman ni Belangel Jerome, 1 din ako. 1. Okay, 1. Para sa kanya, alam mo, pagod na pagod ang dati niyang buhay. Para siyang nasa pagsasaka, yung kanyang dating buhay. Ngayon, ay
hindi naman pagsasaka pero ginagamit niya physical lang work niya, no? Kaya lang mabilis siya mapagod. So ingat ka lang. Huwag mo pagurin masyado sa overworked. Yan na. Sabi naman dito, Attorney Nick, ni Jay Morales, number niya daw po ay 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Para sa kanya, alam mo, interesado siya talaga noong pa sa mga spiritual na mga kaganapan, mga ritual. Interesado siya noong pa. At saka, ngayon dala-dala niya, pagka may kutob, dun siya lalong sinusunod niya yung nararamdaman niya, yung kutob. Importante sa kanya. At saka mahalaga din sa kanya ngayon na pag may gagawin siya, kailangan na bibigyan ng karampatang sukli sa kaperahan. Ayun. Devotion. Sabi ni Miss Kate. Yun nga. Sige, basahin mo, ang Beshi. ganda. True lalo daw. Sana gumanda na po lalo ang work. Wala na po kasi sa work yung medyo bad vibes. Lumipat na daw siya. Ito yung binanggit mo kanina, lumipat na sa work. Lumipat daw po siya ng work. Ay, si Miss Kate. Yes. Salamat, Beshi Kay. Ito si Bardagol. Ako ko yun na totoo niyang pangalan. At Bardagol 66, number 3. Number 3. Okay, 1, 2, 3. Para sa'yo, ay, mandirigma siya nung araw. O laban siya ng laban. Dahil nga, hindi na ibibigay sa kanya yung gusto niya. Ngayon, malakas, mas matapang siya ngayon at hindi niya inuurungan ang mga pagsubok sa buhay. Lalo na kasi, kailangan makuha niya yung kanyang gustong kaperahan. Ibig sabihin yung kasaganahan, yung kailangan komportable ang magiging buhay. Isa ka dating warrior. Yes. Si Bardagol. Yan. Sabi naman dito, Attorney Nick, Ma'am Eleanor Calog, ang number niya daw po ay 1. 1. Daming 1, sa iyo naman, madasalin siya, madasalin, dahil marami siyang, sa past life niya, marami siyang pagsubok na hinarap at medyo mabigat sa kanya. Pero ngayon, mas pinangungunahan niya or mas binibigyan ng importansya ang hustisya, disiplina, at saka ang pagbabalanse ng buhay niya. Yan ang mahalaga sa kanya ngayon. Yan. Claire Cadiz, number 5. Number 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, para sa kanya, ang dami niyang talent sa arts nung panahon noon. Maybe painting, basta malikhain siya. Ngayon, dala-dala rin niya yan. Kung siya man ay hindi into the arts, nakakagawa siya ng paraan na kung ano yung kahit na kulang, nagagawa niya ng solusyon. Ayun. Expressive talent. Ayun na. Attorney Nick, Beshi Nick, Yes. si Ma'am Imelda Leveriza, 5 naman daw sa kanya. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, para sa kanya, alam mo, ang past life mo, mag-isa ka, wala kang jowa, naghahanap ka ng jowa kasi hindi mo kayang mag-isa lang. Ngayong panahon nito, naghahanap ka pa rin pero may dalawa kasi na nandyan. Pinapansin mo yung isa pero may mas nagmamahal sa iyo na isa pa. Okay. Ayan. Longing for love. Yes. Loneliness. Yan. Carry pa ba ng energy ni Beshi Nick? Ilan pa, Attorney Kaya Nick? pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Siguro isa na lang. Isa na lang. Mamaya Sige, ulit. sino Sino ka na, ang Beshi? ating winner? Isa pa. Isa pa. Ato na bang Sige, huling go. nag-comment sa ating YouTube live? Sige, go. Yan, ang huling nag-comment sa ating YouTube live ay si Ma'am Bernadette Pasqua. Yes. Number 4 daw po sa 4. kanya. 1, 2, 3, 4. Okay, para sa iyo naman, alam mo, pagka nagtatrabaho ka pala dati, sobrang todo bigay. Yung passion niya nandoon. Lalo na kasi may kinalaman sa pamilya. Ngayon, dala-dala pa rin yan. Kaya lang mas tinitimbang na niya, binibigyan din niya ng panahon ang sarili niya. Yung pagre-relax, so hindi yung puro trabaho lang. Passions and interests. Ayun. Anong matawag dyan, attorney? Past life Past energy life cards. energy cards. Ang dami pa sana nagko-comment sa ating Facebook at YouTube live. Pero pasensya na po hindi na po kaya ng ating oras. Hindi na kaya. Tsaka ng energy. Oo. Pero pinag-uusapan natin kanina, Yes. Attorney Nick, tuloy-tuloy na tayo sa ating kwentuhan. Itong Ghost Month. Yes. Ano ba yung pwede nilang gawin para maging positive ang energy nila? Mga paalala po. Sa bahay man o sa Yes, workplace. okay. Ang pinaka-simple, kasi hindi
kayo kailangan bumili ng mga crystals. Although kung kaya ninyo, sige. Yung mga black, kagaya ng suot ko ngayon, black, basta mga black, okay, for protection kasi. Pero sa inyong mga bahay, kung meron kayong pulang sinulid, o kaya lubid, o kaya ribbon, pwede nyo itali lang sa doorknob. Basta panali. Yes, panali. Gawa, di ba may nabibiling knot sa Chinese, mystical knot? Yung knot, ano siya, yung parang pinagtagpi-tagpi na kulay pula na gano'n na sinasabi, pwede naman yon. Pero pwede yung simpleng red ribbon lang. Hindi yung restaurant. Hindi yung cake. Pwede din sila bumili kasi may red ribbon kasama yan. Tapos dalan dito, di ba? Patikman. Ipatikman sa atin. Patikman sa atin, di ba? Oo. So yun ang itatali nyo lang sa doorknob ninyo o kaya sa inyong mga bintana. Pwede yun. Pwede rin kayo maglagay ng mga asin na nasa shot glass o kaya sa cup sa 4 na sulok ng inyong mga bahay. Tapos, kailangan malinis lagi ang kapaligiran. Malinis ang bahay, malinis ang kwarto na tinutulugan, alisin yung mga hindi na kailangan. Ang kailangan din pala yung well-ventilated. Yung hangin pumapasok. Okay. Parang negative tayo sa lahat ng yan. Madumi. Hindi ba? Ay, hindi, naglinis na ako. Oo. So, at least nabawasan yung dumi lang. Ano? So, yun yung mga isip. Sa pagdadamit nga, iwasan din yung mga do's na pwede nating gawin. Kung magpa-party man kayo sa hapon o sa umaga, hindi wag sa gabi. Sa gabi. Uy, yung mga kaka-TGIF lang dyan, ha? Oo, wag. Uy, wala po tayo dyan. Oo, wala tayong panahon dyan. Trabaho lang po tayo. Oo, trabaho lang. So, bakit po? Kasi ang gabi, di ba, yin energy. So, maraming kaguluhan pwede mangyari sa gabi, bukod sa aksidente, lalo na ngayon, tag-ulan sa Pilipinas, di ba? Hindi lang sa Pilipinas, maski sa Europa. O kaya tagtuyot naman. So, pwede maaksidente, pwede magkaroon sila ng problema. So, yun lang naman ang tatandaan natin. Iwasan yung tubig, iwasan yung tubig na sports, adventurous sports. Delikado rin yan. Sana wag maglakbay sa tubig, yung mga barko. Okay? Yung mga seafarers natin, hindi nila maiwasan yung sa trabaho nila. So, ihanda lang nila ang mga sarili nila. Yung, kung sakali may mangyari, ligtas pa rin sila. Yun lang naman ang mga do's na pwedeng gawin. Mas marami kasi yung don'ts Kesa sa do's. Kesa sa do's. Oo. Sa trabaho, after na lang ng September 10 kayo magsisimula ng work. Pag meron kayo nakita sa kalye na mga barya o kaya perang papel, huwag nyo na pulutin. Ay? Oo, wag. Kasi pwedeng patibong yon ng mga kaluluwa. Oo. Okay. Yung iba nag-aalay pala ng atang. Isa pa pala yan na pwedeng do's na gagawin nyo. Alay kayo ng atang sa altar ninyo. O yung iba ginagawa nila sa labas ng bahay nila sa may tarangkahan, sa kalye ginagawa nila. Or may mga lugar kasi na kagaya sa Ongpin or Binondo na pwede kang doon maglagay. Ngayon, sa sarili mo ng tahanan, pwede ka rin naman maglagay doon ng sarili mong offering. Huwag mo kakainin. Hayaan mo lang doon. Pwede mo ibaon siya sa lupa after. Okay, pagka tapos na yung ghost month, yung iba nagsisindi rin ng insenso. Okay, o kaya nagsisindi sila ng Josh paper. Parang pera yun pero papel na mukha lang pera. Pero hindi talaga pera yun, sinusunog nila yun. Kasi paniniwala nila yung mga kaluluwa na ay kailangan kompleto din sila nung sila ay nabubuhay pa. Ganun din sila sa ibang dimensyon pag sila ay namatay na. Naano ko dun sa wag pumulot ng pera. Paano, Beshinik, kapag 1,000 yung nakita nila sa sahig? Alam mo, itabi mo na lang, balikan mo na lang pag umaga na. Ay, basta umaga pwede. Pero pag gabi... Pero tiyakin mong walang... Kasi pag pinulot mo, baka mamaya may motor pala sa likod mo na, ayan na. Dapat safe pagka pinulot mo. Oo. Dapat safe ang kapaligiran. Oo, safe. Pero dapat wag na, hayaan mo na lang. Basta hindi ka man ma-accident in that time, that particular time, baka may dalang bad vibes or luck yung Correct. Kasi yung nga, buti nabanggit mo yan, Kasi yung iba sinasabi, nagpakasal daw sila ng August, okay naman daw ang relasyon nila, O kaya sinasabi, hindi naman daw totoo, ganyan. Pero, hindi lang naman kasi ghost month ang nakaka-apekto sa atin Pati yung ating zodiac signs, 'di ba? Yung animal signs natin apektado rin tayo. So maaring mabigat lang itong taon na ito, itong buwan na ito para sa inyo, pero dahil nga ang zodiac sign niyo ay maganda, okay pa rin.
Ayun. So wag sila laging takot magdesisyon. Yes. Kaya gumawa ng mga bagay pag ghost month. Oo. Wag nega rin. Wag nega. Wag yun tama din naman eh. Wag ka ding negative. Correct. Ang nasa isip lagi kasi talagang Correct. makahatak at mahatak mo Correct. yung At saka negative ang vibes. nega kasi is yin energy din. Samantalang ang yang energy is yung positive. So dapat positive talaga. Ayun. Bilang panghuli at Bershinik, dahil meron naman tayong 4 na minuto, hinga namin kayo ng message. Kung bibigyan po ninyo ng isang advice ang mga nakikinig sa atin ngayong Ghost Month, na ano yung pinakang message mo sa kanila maliban sa huwag silang matakot. Okay. Alam mo, sa buong mundo natin, ito yung panahon na pinapakita sa bawat lahi yung tinatawag na kasaganaan at saka yung survival. Okay? Ibig sabihin, kasi sa Northern Hemisphere, ito yung panahon na ang harvest nila ay tapos na. Kinakabahan sila na baka wala silang makain o baka magkaroon ng sakit yung mga halaman o kaya magkaroon ng tagtuyot. Okay? So, gutom sila pagdating ng taglamig. Okay? So, sa Southern Hemisphere naman, yung mga sa Australia, New Zealand na nakikinig sa atin, ito naman yung panahon ng imbolc. Ibig sabihin, ito naman yung panahon na tapos na yung winter at magi-spring na. So, ito yung panahon na pinapakita sa kanila na kasaganahan nila ay babalik muli. So, sa mga Chinese at Asian countries, pinapakita sa atin yung kamatayan, di ba? Kaya nga Ghost Month, no? Ang aral doon is kapag ikaw ay buhay pa, gumawa ka ng maraming kabutihan. Kasi pag ikaw ay hindi mo ginawa yan, mapananagutan mo siya sa ibang dimensyon. No? So, reminder ito sa atin lahat, kahit sa ang kampanig ng mundo, na maaring masagana ka sa buhay mo ngayon, pero kung hindi maganda, mabigat sa'yo, dala-dala mo yan hanggang sa kabilang mundo. So, yun ang dapat tatandaan natin. Paalala ito sa lahat sa atin. Gabay at saka paalala na ang kaluluwa natin mahalaga. Yan, gumawa ng mabuti habang nabubuhay. So, Beshinik, baka meron ka pong gustong batiin? Sana may jowa to be. Hindi, char lang. Hindi, pero kung gusto nila yung mag-check na lang sila sa social media. Like yung Nixtradamus channel, TikTok, X, Meta, Instagram. Yun lang naman. Ayan, yung ating remaining cards natin. Yeah, pwede pa. Kung gusto nila. Ay, meron pa ba? Sige, one last time. One last card. Kay Daily 8397, number 5 daw siya. Yung amin ni Wina Pearl off air na lang. Yes, secret na yun. Secret na yan. Tama na yun, masyado kayo maraming alam eh. Ito, para sa caller natin, alam mo, Archangel Phanuel ang kanyang dati mawawalan siya ng pag-asa. Mabilis siya mawalan ng pag-asa. Pero ngayon, magtiwala ka lang sa sarili mo. Ayan, magtiwala sa sarili. Daily 8397, magtiwala ka po sa inyong sarili. Yes. And with that, maraming salamat po, Attorney Nick Kanangit, Beshinik. Sana sa uulitin. Of course, anytime, Beshivina. Anytime. Maraming salamat sa inyo lahat. Ayan pa si Attorney Nick Nangit, isang spirit questor. Inyong nakasama naman sa inyong favorite Sunday morning habit. Of course, bago kami magpaalam, isang mabilis na batian lang. Magandang umaga sa aking Mother Earth na palagi nakikinig dyan sa Lucena City at sa aking mga kapatid. Hello. At sa aking pamilya naman dyan sa Sorsogon, Mama Gina, Papa Edwin. At sa aking mga kapatid at pamangkin, magandang umaga. Happy Sunday. Ingat kayo dyan. Happy Sunday sa ating lahat. Lahat. Maulan man o maaraw, mag-ingat tayong lahat. Pero ngayong linggo ay talagang tuloy-tuloy ang ulan, bubuhos. Kaya tayo po ay mag-ingat at palaging umantabay sa mga balita. Yun na, kasama ko po si Beshi Josa. At ito naman po si Wina Pearl Hasoro. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Alas 11 in punto ng umaga. Ang DZRH number 1 na naman. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart
ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Hola a todos! Saludos de Madrid, España. Ako nga pala si Hilal Baracin, 45 years old, isang negosyante at ito ang